Good afternoon! So, biyernes na naman. At kapag biyernes, anong meron? GenMath. So, General Mathematics Itulay, marami na naman tayong matututunan. Good afternoon sa lahat ng ating manonood. Good afternoon kay Isa Nicole. Good afternoon kay Maria Beulah Recto at saka kay Tabora Precious Grace. No? Good afternoon din kay Gerald Paraino. Good afternoon sa inyong lahat. Isang maulang Friday para sa ating lahat. Ayan, so GenMath na naman, marami na naman tayong matututunan. At ano-ano ito? Tututunan natin ang tungkol sa inverse function, sa exponential equation, at exponential inequalities. Ayan, tatlo matututunan natin, kaya medyo mahaba-haba ang session natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tingnan muna natin ang mga ma-awardan natin ng Rookie Cutie of the Week, Intermediate Cutie of the Week, and Advanced Cutie of the Week. Ayan, so last week meron tayong dalawang magagaling na estudyante or manonood na sumasagot sa atin. At paano nga ba makukuha ang Rookie Cutie of the Week? So ang Rookie Cutie of the Week is basta nag-a-attempt ka lang sumagot, sagutin mo lang ang mga tanong ni Tutor Ryan at maaari ka nang makakuha ng Rookie Cutie of the Week. At after nun, pag rookie ka na, pwede ka nang maging intermediate. Sa paanong paraan, magsagot ka pa rin na magsagot. At kapag lagi ka nang nakakapagsagot ng tama, ibig sabihin napakagaling mo na, isa ka ng Intermediate Cutie of the Week. At pag meron ka ng badge na Intermediate Cutie of the Week, ang goal mo na yung makakuha ng Advanced Cutie of the Week. At paano makukuha yon? Sa pagsagot ng mga take-home exercises ni Tutor Ryan at sa pagme-message sa akin ng mga sagot. So mamaya ibibigay ko sa inyo kung paano nyo, kung saan nyo ipapadala ang mga assignments nyo or exercises para maging Advanced Cutie of the Week kayo. Ayan. So, tignan natin kung sino na mga nakatanggap ng ating Rookie Cutie of the Week. Kaya ang palakpakan natin ang mga Rookie Cutie of the Week. Una, si Joselito. Isa kang magaling na Rookie Cutie of the Week. Ang pangalawa ay si Charles Corais. Isa kang magaling na Rookie Cutie of the Week. Kaya nilang maging Intermediate Cutie of the Week? Andito kaya sila? Ikaw na ba ang susunod na Rookie Cutie of the Week? Makikita natin at malalaman natin yan next week. Pero sa ngayon, ang kailangan nyong malaman ay kung ano ang inverse function, ang exponential equation, at ang exponential inequality. At paano mag-solve ng mga to? Paano nga ba natin isosolve yan? Tutor Ryan, madali lang kaya yan? Simpleng-simple lang yan, basta't nandito tayo sa Itulay Level Up. Ayan, simulan natin. Ano ba ang one-to-one functions? Ayan, bago tayo magpunta sa inverse function, alamin muna natin kung ano ang one-to-one functions. Kung natatandaan nyo, nung nag-define tayo ng function, ang sabi ko, okay lang na maraming may gusto sa'yo. Pero dapat, isa lang nagugustuhan mo para maging function ito. Pero sa one-to-one function, dapat isa lang din ang may gusto sa'yo. Dapat, a function is one-to-one if the same y values is never paired with two or more different x values. Halimbawa, magpakita tayo ng halimbawa. Ayan. Itong dalawang to ay parehong function. Bakit? Kasi kada isang domain napupunta lang sa isang range. Itong domain na to napupunta lang sa isang range. Although may dalawang domain na pareho yung range nila. Ibig sabihin, itong figure 1 natin ay 1-to-1, samantalang ang figure 2 natin ay hindi 1-to-1. Ayan. So, makikita natin sa figure 2 natin, makikita natin kapag gumamit tayo ng horizontal line test. Pag graph ang given, paano kaya malalaman kung 1-to-1 pag graph ang given? Horizontal line test. Kung naaalala nyo, nung natutunan nyo ang function, meron tayong vertical line test. Vertical line, horizontal line. So sa vertical line test, malalaman natin kung function ba ang isang graph. So titignan natin kung isa lang yung tinatamaan kada vertical line.
Ayan. So, isa lang ba tinatamaan nun? Kung isa lang, function siya. Ngayon, pag function na siya, i-test naman natin siya ng horizontal line test. Yan, parang sayaw lang, no? Oh. Horizontal line test, malalaman kapag kada isang ganyan, isa lang yung tinatamaan, 1-to-1 siya. So, magbigay tayo ng example. Ayan. Ito is i-vertical line test muna natin. Mukha namang isa lang ang tatamaan kada vertical line. Ayan, vertical line, isa lang. So, function siya. Actually, graph siya ng parabola or ng quadratic function. Pero pagka gumuhit ka dito, ayan, meron namang guhit na, ito, itong guhit na to, dalawa ang tinatamaan niya. So, hindi siya 1-to-1. Function siya, hindi siya 1-to-1. Ito, pag vertical line test mo, hindi na siya agad function. Pero 1-to-1 siya, pero hindi siya function. So, pag hindi na function, wag nyo nang i-test kung 1-to-1. Wala na tayong pakialam doon. Kasi hindi na natin kukunin yung inverse function ng bagay na hindi naman function. Walang inverse function kung hindi function. Kasi nga, hindi nga siya function eh. So, ito naman tayo. Letter C. Test natin. Vertical line. Function siya. Then, horizontal line. 1-to-1 siya. So, ito, ganitong example lang. 1-to-1 function. Kung naalala nyo yung rational function natin nung nakaraan, 1-to-1 din siya. Ito, letter D. Hindi siya function, hindi pa siya 1-to-1. Wala, bilog eh. Parehong dalawa. Naintindihan ba yon? Madali lang naman, di ba? So, paano tayo magsosolve ng inverse function? At bakit nga ba natin isosolve yung inverse function? Yan. So, si inverse function, kung napag-aralan nyo, si multiplication may divide para bumalik sa identity natin. Si addition may subtraction. So, bakit natin hinahanap si inverse function? So, hindi lahat ng x ay gusto mo nang pakawalan. Yung iba gusto mong ibalik. So, doon papasok si inverse function para maibalik si x sa'yo. Ayan, mabalik mo si x sa'yo. Kailangan may inverse function ka kung paano mo siya tinaboy. Kung paano siya nawala sa'yo, kukunin mo yung inverse para maibalik sa'yo. At paano natin isosolve yun? So, bago natin malaman kung paano natin isosolve yun, pag kinuha natin yung composition ng f inverse, ang makukuha dapat natin ay si x, yung identity natin. Pareho lang kung kinuha natin si f inverse of x. Ayan, x pa rin makukuha natin. Yan ang kagandahan sa inverse function. Kaya siya kinukuha. Isa pa, yung domain at range ng function natin, magiging range at domain ng inverse function. Binaliktad lang. Ayan. Kaya nga inverse parang binaliktad lang. Usually, ganun naman talaga yung inverse. So, punta tayo kung paano natin isosolve si inverse function. Ayan. Una, palitan natin si f of x ng y. Yan. Step 1, palitan lang natin si f of x ng y. Pangalawa, ipagpalit natin si x at saka si y. Pagpapalitin lang natin. Pangatlo, isolve natin yung bagong y in terms of x. And pang-apat, palitan lang natin si y ng f inverse x. Ayan. So, subukan natin. Example, meron tayong f of x equals 3x plus 5. Ayan, simpleng-simpleng example lang. Una, yung step 1, palitan ng y yung f of x. So, palitan natin. Magiging y equals 3x plus 5. Pangalawa, pagpalitin si x at si y. So, x equals 3y plus 5. Pangatlo, isolve natin si y. So, para masolve si y, ilipat natin si 5. Then, divide both sides by 3. Ayan, nasolve ko na si y. Y equals x minus 5 all over 3. No? So, ipagpalit ko lang yung nila, yung pwesto nila para hindi nakakalito. Ayan, y equals x minus 5 all over 3. Equality naman So, pwede mong gawin yon. Ano ba yun? Symmetric? Hindi symmetric tama. Symmetric. Property of inequality.
Ayan, so palitan lang natin si y na f inverse x. Ayan, f inverse x equals x minus 5 all over 3. So ito na inverse natin. Simple lang, di ba? Another example tayo para malaman natin kung simple lang talaga. Ayan, negative na, may negative. Negative 7x plus 12. Una, palitan si f of x ng y. Magiging y equals negative 7x plus 12. Pangalawa, pagpalitin si x at si y. X equals negative 7y plus 12. Pangatlo, isolve si y. So, ilipat natin si 12. Magiging x minus 12 equals negative 7y. Divide both sides by negative 7. So, ito yung inverse natin. Ayan. So, magiging y equals x minus 12 all over negative 7. Pero para mas magandang tignan, alisin lang natin yung negative sa ilalim at i-multiply na lang natin sa negative 1 yung numerator. So, imbis na positive x yan, magiging negative x. Imbis na positive 12, magiging negative 12. Ayan, all over 7 na lang. Para hindi na negative yung denominator natin. Naintindihan ba yon? Ayan, madali lang. Makadali. So, palitan na lang natin si y ng f inverse x. Ayan na. So, meron na naman tayong inverse. Madali lang. Yay! So, hirap-hirapan natin ng konti para ma-enjoy nyo. Mas maganda pag mas mahirap eh. Punta tayo sa ating rational function. Ayan, rational na. Naku, sir, paano isosolve yan? Ganon pa rin. Una, palitan si f of x ng y. Ayan, pinalitan ko. Pangalawa, pagpalitin si x at si y. So, lahat ng x gawing y, lahat ng y gawing x. Isolve si y. Ayan, ito medyo mahirap na part. Pero kayang-kaya nyo to. Pag ganito, cross-multiply. So, itong denominator natin, i-multiply natin sa x. Yan. So, i-multiply lang natin sa x. Magiging x times 8y minus 7 equals negative 2y plus 3. Tapos, distribute natin si x. X times 8y, 8xy. X times negative 7, negative 7x. Ayan, so equals negative 2y plus 3 pa rin. Tapos, ano ba isinosod natin? Si y. Lahat ng may y, ilagay natin sa left side. At lahat ng may x, ilagay natin sa right side. So, right side. Ay, mali yata kamay ko eh kasi naka-mirror yata ako eh. So, pag samasamahin natin sa left side lahat ng may y and lahat ng walang y sa right side. Ayan. So, after nyan, meron na tayong 8xy. Nilipat natin si negative 2y sa kabila. Kaya naging plus. Pag nililipat, nababago yung sign. Si negative 7x naging positive 7x plus 3. Ayan. So, meron na tayong ganito. Eh sir, malayo pa rin yan sa katotohanan eh. Mahirap pa rin isolve si y dyan. Madali na lang. I-factor out nyo si y. Ang mangyayari, y times 8x plus 2. Ayan. 8xy, naging 8x na lang kasi nilabas na si y. Yung 2y, naging 2 na lang kasi nilabas na si y. Equal 7x plus 3. And then, divide both sides by 8x plus 2. Yan. So, divide both sides, magiging 7x plus 3 all over 8x plus 2. So, yun na yung inverse natin. Palitan na lang natin si y ng f inverse x. Ayan, palitan natin si y ng f inverse x. Ayan, so 7x plus 3 all over 8x plus 2. Ayan, so tutor Ryan, parang ang haba. Parang ang hirap-hirap naman yan. Kayang-kaya niyo yan. Bigyan pa kayo ng isang example ha. Ito, maganda tong example na to. Ito yung makakapagpasolve sa inyo ng mga gantong problem within less than a minute. So, kaya nyo ba yan? I-solve ng less than 1 minute? Itong mga to. Tignan natin. So, magbigay tayo ng general form. 8x, ax plus b all over cx plus d. So, ano kaya ang inverse function niyan? So, tignan natin. Una, gawing y si f of x. Pangalawa,
Pagpalitin si x at y. Ayan, so pangatlo, cross multiply. So si cy plus d, multiply sa x, equals ay plus b na lang, cross multiply. Distribute. And then, pagsamasamahin lahat ng may y. Yan, so pagsamasamahin, ilipat si y. To, lilipat natin lahat ng walang y. Kaya si ay naging negative ay at si dx naging negative dx. After nyan, i-factor out si y. So, imbis na cxy yan, cx na lang. Imbis na negative ay, negative a na lang. And then, divide both sides by cx minus a. So, makukuha natin ay negative dx plus b all over cx minus a. Yan. So, anong magagawa natin dyan? Mapapansin natin na yung rational function natin na gantong itsura ay nagpalit lang yung a at saka yung d. At naging negative lang pareho. So, kukunin ko muna yung negative nito. Magiging siya na yung coefficient nung nasa taas at kukunin ko yung negative nito, siya na yung constant ng nasa baba. Tignan natin kung paano natin i-apply yan. Yan, napakalalaki ng number. Pag mga malalaki yung number, natatakot na tayo, ayaw na nating i-solve. Pero may tinuro ako sa inyong technique. Ayan, so kayang-kaya nyo dahil nag-itulay kayo, nakinig kayo sa itulay. Kayang-kaya nyo hanapin yung inverse niyan. Paano? Una, kunin nyo yung pag negative to, magiging positive. So 196, magiging 196x plus 205. Yung taas. Yung baba, negative 302x minus 159. Magiging negative to kasi positive 159 siya. Ayan, yan agad inverse natin. Pinagpalit, iniba yung sign. Positive, naging negative. Negative, naging positive. Pinagpalit lang yung dalawa. Pakadali, di ba? So, kahit gaano kalaki yung number, pagka sinabi sa'yo ng teacher mo, isolve mo nga to. So, sisiw naman yan, sir or ma'am. Sisiw naman yan. Napakadali. Pagpapalitin ko lang to. Tapos, babaguhin ko lang yung sign. Napakadali, di ba? Simpleng-simple lang. Paano pag sinabi sa inyo, paano yung solution? Pag solution na yung hinahanap, di, gawin nyo lang yung natutunan nyo kanina. Pagka kailangan i-solve sa board, kayang-kaya nyo naman yun. Kailangan nyo lang ng konting oras para sa solution. Medyo matagal lang, pero kayang-kaya nyo yun. At least, mache-check nyo yung sagot. Pagka alam nyo na tong shortcut na to, ayan, dahil nag-itulay level up kayo, natuto kayo ng shortcut. So, isa pa, ito, ayan, kunwari, gumagamit ka ng shortcut, sabi ng teacher mo, gumagamit ka ng shortcut, tingnan natin, anong sagot dito? Oops, hindi natin pwedeng pagpalitin lang yung 20 at negative 6. Matitrick kayo doon, huwag ganun ang gagawin nyo. Kailangan i-arrange nyo muna yung taas. So, i-arrange lang natin. Ayan, di simpleng-simple na. Dahil meron na tayong gantong function, di pagpalitin, ibahin ang sign. So, negative 12 magiging positive 12, negative 6 magiging positive 6. So, ang inverse niya, 6x plus 20 all over 5x plus 12. Simple lang, no? Kayang-kaya nyo yan. Sir, ang meron lang bang shortcut, yung rational? Yung linear ba? Wala. So, pwede nyo rin i-apply yon sa linear function. Ang problema, baka mas madali pang i-compute nyo na lang. Tingnan natin, kung mas madadalian kayo, kunwari, yung example natin kaninang 3x plus 5. Ayan, so 3x plus 5. Pwede natin siyang, alam nating may 1 yan sa denominator. Lahat ng number, pag walang denominator, merong 1 na denominator yon, no? So, 3x plus 5 equal all over 0x plus 1. Parang may 0x tayo plus 1. Ayan, so, ito yung 1, ito 0 lang naman yan, wala lang yan. So, ganun lang gawin natin, pagpalitin, ibahin yung sign. So, imbis na 1, gawin lang nating negative 1. Imbis na 3, gawin nating negative 3. Tapos, sulat lang natin, tanggalin na natin yung 0x. Yan, so pag nawala yung 0x, magiging ganito na. And then,
Kagaya kanina, para hindi magpangit tignan, alisin natin yung negative sa baba, multiply na lang natin yung negative sa taas. So, x minus 5 all over 3. So, parang ganun din lalabas yung, ganun din kahaba pag linear. Kaya medyo hindi ko siya ina-advise pag linear lang. At saka madali naman i-solve yan. Ayan, lipat lang, divide both sides by 3, tapos na. So, tignan natin kung natutunan nyo yung shortcut natin at saka kung natutunan nyo yung normal na pagsosolve. Yan, tignan natin ha. Meron tayong exercises. Isusolve nyo yung inverse function ng mga sumusunod. Ayan. Una, 2x minus 7. Pangalawa, x plus 5 all over 2x minus 3. At pangatlo, 85x plus 105 all over negative 27x minus 309. Bigyan ko kayo ng 3 minutes para isolve yan. 3 minuto lang, kaya nyo dapat yan. Kasi ito, alam nyo na shortcut nito. Ito, madali lang yan. Try natin i-solve mga manonood, mga viewers, ha? Para tayo ay magkaroon ng Rookie Cutie of the Week. Para tayo ay maging Rookie Cutie of the Week. And para kay Charles at Joselito, para kayo maging Intermediate Cutie of the Week. Tingnan natin kung masosolve niyo yan. Subukan nyo i-solve ang inverse function ng mga function natin na to. Ayan. So, habang sinusolve niyo yan, shoutout ko muna yung iba pa nating manonood. Ayan, so shoutout nga pala kay Rhea Main Nantin ng STEM 11 Gold ng Jones Rural School ng Jones Isabela, no? Tapos si Rochelle Tiburcio, ayan, of ABM 11 Opal, watching from Jones Rural School. Ayan, dami nila sa Jones Rural. Yan, shoutout din kay Zyrene Angel Alegre. Ayan, tapos shoutout din kay Angela Gaurino. Ayan, Angela Gaurino ng 11 TVL Aquamarine ng HEJRS. Ayan, tapos sama na natin si Sarah Tapis, baka magtampo taga Amber Jones Rural School, Maine. Ayan. So, try nyo sagutan. Ano ba ang inverse nitong tatlong to? Meron pa kayong 2 minutes para sagutan yan. Tignan natin kung sino-sino ang mga makakasagot. Madali lang yan. Subukan nyo lang. Kumuha kayo ng papel at ballpen. Ito, napakadali nitong 1. Ito, may shortcut tayong ginawa. Tsaka ito, may shortcut din tayong ginawa. Ayan. So, tignan natin kung may makakasagot sa ating mga viewers. Kung naintindihan ba talaga si Tutor Ryan. Yan, tignan natin ha. Mukhang wala pang Mukhang wala pang nakakasagot Mukhang nahihirapan. Medyo naguguluhan ba kayo kay Tutor Ryan? Pwede nyo i-comment kung nabibilisan kayo or nababagalan kayo or nahihirapan kayo sa mga problem. Ayan. So, sagutan na natin. Mukhang nahihirapan kayo Sagutan na natin. So, ano kaya ang sagot dito sa f of x equals 2x minus 7? So, ang inverse niyan, ilipat lang si negative 7. Divide both sides by 2. So, ang inverse niyan ay x plus 7 all over 2. Yung number 2, pagpalitin lang si negative 3 at saka si 1, ibahin lang ang sign. Si negative 3 magiging positive, si 1 magiging negative 1. Ayan. Tapos si 85 and negative 309, ganun lang din. Pagpalitin lang sila, si negative 309 magiging positive, and si 85 magiging negative 85. Ayan, sana naintindihan yan. Sana ma-apply natin yan sa mga pagsusulit natin. At kung meron man tayong mga patimpalak na attendan, mga contest, at least mabilis na nating masosolve yung inverse. Hindi na tayo magko-consume ng time. Yan ay dahil nanood ka ng Itulay Level Up. So punta na tayo sa mga graphs nila. Ano bang itsura ng graphs ng ating mga inverse functions? So kung mapapansin natin, yung una nating function, itong red, 3x plus 5, and yung inverse niya is x minus 5 all over 3. Ayan, so papansin natin, meron akong nilagay ditong y equals x. Bakit? So si y equals x, siya yung salamin ng original function at ng ating inverse function. Ayan. Mapapansin nyo, pag ito,
minirror nyo dito, magiging ganito yung itsura niya. Yan, parang nagsasalamin lang yung dalawang graph natin, no? O, ito, magiging ganyan. Yan, ganyan lang magiging itsura ng line natin, mirror lang. Eh, sir, paano pag rational function? Eh, di tingnan natin pag rational. Ayan, pag rational. Ito yung function natin. Ito yung inverse function natin. Ayan. So, tingnan natin. Itong part na to, ang mirror niya, itong part na to. And then, itong parang pa-L, kapag nag-mirror ka, pa-L din. Ayan, pa-L din. Dito may mirror. Ang ganda pala ng property ng inverse function. Pagka binigyan ka ng graph, isalamin mo lang sa y equals x, yun na yung graph ng inverse function mo. Yan, tignan natin. Yan, dalawang example. So ngayon, punta na tayo sa exponentials. Yan, exponents. Ito na yung pangalawang part ng ating session ngayon. Tapos na tayo sa inverse function, punta naman tayo sa exponents. Yan, exponentials. Parang radicals, meron tayong exponential equation. At pag equation, gaya ng sabi ko dati, ang equation, basta may equal sign, equation yon. Ayan, gaya niyan. May exponential ka lang and may equal sign ka. So, equation yan. Ayan. So, pangalawa, paano pag inequality? Basta may inequality sign. Ano mga inequality sign natin ulit? Greater than, less than, greater than or equal, or less than or equal. Yan, hindi ko ma-demo sa inyo kung anong itsura kasi baka naka-mirror ako, malito lang kayo. Yan, greater than, less than, greater than or equal, or less than or equal. Yan. So, sa example na to, meron tayong greater than. Yung kabila niyan, less than. Tapos, exponential function. Exponential function is function such that yung b ay greater than 0, tandaan na, greater than 0 dapat yung base natin. Base ang tawag yan. And yung exponent natin, siya yung domain natin. So kahit anong number yan pwede. Bawal yung base natin na maging 1. Bakit kaya bawal maging 1 ang base natin? Kasi ang 1 to the x, kahit anong value ng x ay 1 lang din. So ang graph natin magiging line, so linear function siya. Kaya bawal maging 1. Pwede lang maging mga fraction. 1/2 pwede. 1/4 pwede. Pwedeng mataas sa 1? Pwede. 4, 5, 6, 10, pwede lahat yan. Ayan, pwede. So, bawal lang maging 1. Basta positive number na hindi 1, pwede siyang maging base ng exponential function natin. Example, ito, 3 to the x. 3, pwede yan, 3. So, paano tayo magsosolve ng exponential equation? Ayan. So, kailangan muna natin matutunan ng ibang laws of exponents. May mga iba pang laws of exponents, pero ito muna, yung pinakasimple, ituturo ko sa inyo. Pag nagta-times tayo na same base, i-add lang natin yung exponent. Kunwari, x squared times x cubed, x to the 2 plus 3, 5. Yan, pagka nag-divide tayo, pagma-minus lang natin yung exponent. For example, meron tayong x cubed divided by x squared, and the x to the 3 minus 2, x to the 1. Ayan. So, paano naman pagka gusto natin kunin yung reciprocal? Pwede rin. Pero, magiging negative yung exponent natin. Kunwari ito, kunin natin yung reciprocal, magiging x to the negative a siya. Ayan. So, tandaan tong mga properties na to, ha. Isa pa, pagka yung naka-exponent ka, then erase mo sa isang number, i-multiply mo lang yung dalawang exponent mo. So, a times b, ab, x to the ab. And last, ang x to the 0 natin, pagka ni-raise natin ng kahit anong number sa 0, maliban sa 0. Maliban. Hindi pwedeng 0 to the 0, ha? Tandaan niya, may exemption na naman tayo. Si 0, laging panggulo yung si 0. So, x to the 0 natin ay 1. Laging 1.
Bakit kaya 1 to? Bakit kaya? So dahil, tingnan natin yung second property natin. Pag dinivide natin ng x to the a sa sarili niya, divided by x to the a minus a is 0. So x to the 0, at alam naman natin na pag dinivide mo ang number sa sarili niya, ang makukuha natin ay 1. Ayan. So, paano tayo mag-solve ng exponential equation? Simple lang. Pagka pareho na yung base natin, equal na rin ibig sabihin yung exponent natin. I-apply natin yan. I-apply natin. Ayan. Example. 5 to the x plus 2 equals 125. Ayan, mukhang mahirap, no? Pero ang clue dito, ayan, may clue na naman kayo. Alam natin na ang gagawin natin yung base natin ay 5. So, technically, dapat si 125 magawa nating base 5. So, paano natin gagawin base 5 yan? Di-divide natin sa 5. 125 divided by 5. So, 12 divided by 5 is 2. Tapos may remainder na 2. 25 divided by 5 is 5. So, 125 divided by 5 is 25. Ayan, so may isa na tayong pinang-divide na 5. 25 divided by 5 is 5. So, may natira pa tayong 5. So, si 125 ay 5 cube or 5 to the third power. So, gawin lang natin ganyan. Pareho ng 5 ang base natin. Ibig sabihin, equal na yung exponents natin. Yan, kayang-kaya na yan. Kahit ng baby nyong kapatid. Yan, mga baby nyong kapatid, kayang-kayang isolve yan. X plus 2 equals 3 na lang eh. Lipat lang yung 2. Edi x equals 1. Napakadali, no? Kayang-kaya niyan. Practice lang. So, ito, para marami tayong practice, ito, medyo mahirap-hirap. Inaano kayo ni Tutor Ryan eh. Pinahihirapan kayo eh. Yan. So, dito, kailangan nyo ng idea about factoring quadratic equation. Ayan. So, binigyan ko na kayo ng clue. So, si 3, yung isa 9. Alam naman natin na yung 9 ay 3 times 3. So, gagawin lang natin ng 3 squared. Ayan, hilipat ko kasi medyo mahaba-haba yung solution. So, 3 to the x plus 3 equals 3 to the 2x squared. So, pagka ganyan, tanggalin na yung base, wala na akong pakialam sa'yo 3, pampagulo ka na lang. So, x plus 3 equals 2x squared. Meron na tayong quadratic equation. At sa quadratic equation, ilipat lang natin yung mga parts natin, ayan, sa isang side, ayan, equals 0. Gagawin lang natin equals 0. And then, para hindi masyadong magulo, i-flip ko lang. 2x squared minus x minus 3 equals 0. Or hindi na pala. Factor na agad. So, 2x minus 3 times x plus 1 equals 0. So, dito may 0 property na tayo. May factors na tayo. Yan. So, kung itong part na to, dapat maalala nyo yung factoring quadratic equation. Ayan. So, yun yung magpapahirap lang itong part lang na to. So, 2x minus 3 equals 0 or x plus 1 equals 0. So, dito sa part na to, x equals 3 halves. Dito is x equals negative 1. Ayan. So, madali lang. Kayang-kaya? Kayang-kaya niyan. So, punta tayo sa next example. Kailangan marami tayong practice eh. Ayan, fraction. Pag nakakita kayo ng fraction, ayan eh. Alam ko mga kahinaan ng mga bata eh. Pag fraction ang binigay mo, ayaw nang magsagot. Kasi sasabihin, ayoko niyan, mahirap yan. Kaso sa exponential, ang kagandahan, di wag mong pansinin yung isang part ng fraction. Kunwari, ito 3/5. Ito 125 over 27. Gusto mo lang pansinin yung 125. Alam mo na divisible siya ng 5. Alam mo na divisible siya ng 5. O kaya si 27, mas madali si 27 eh. Alam mo na divisible siya ng 3. So kung ano yung kadalasan, ito hindi ko sinasabing lagi pero pagka nagbibigay ng exercises sa inyo kadalasan, kung ano yung exponent ng nasa baba, yun na rin yung exponent ng nasa taas. Anong ibig kong sabihin? Kunwari, ano ba ang 27? Ang 27 ay 3 times 3 times 3. So 3 cube yon.
So, ibig sabihin, kahit di ko alam na ito ay 5 cube, kadalasan, hindi ko sinasabing palagi, i-testing ko na lang kung ang 5 cube ay 125. So, kanina na-solve na natin na ang 5 cube 125. So, ibig sabihin, etong part na to ay 5/3 cube. Kaso may problema tayo. Anong problema natin? Baliktad yung base natin. Hindi pa natin basta-basta pwede tanggalin yan kasi baliktad. At meron tayong property kanina, pwede natin kunin yung reciprocal, pero ang exponent gagawing negative. Ayan, negative. So, gawin natin 3/5 to the negative 3. Yan, so x plus 1, negative 3, pareho na yung base. Wala na akong pakialam sa fraction, simple na ulit yan, x plus 1 equals negative 3. Kahit itanong nyo ulit yan sa baby nyong kapatid, kayang-kaya ulit yan. Ayan, so tingnan natin, ililipat lang yung 1. Yan, kayang-kaya ni baby yan. O, x equals negative 4. Kaya? Kaya yan. So, testingin natin kung natuto kayo. Meron ulit tayong exercises. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes para isolve ang bio ng x. Ayan. So, 7 to the x equals 1/49. Clue, gagamit kayo dyan ng reciprocal, magiging negative yung exponent. Ito, 2 to the 3x minus 15 equals 8 to the 2x. Ano ba ang 8? 2 times 2 times 2. Ayan, marami na kayong clue ha. Ito, number 3, 5 to the x equals 25 to the x minus 3. Ayan, subukan nating sagutan para alam natin kung naintindihan na talaga natin. Ngayon, kung hindi pa natin masyadong naintindihan, pwede kayong magtanong dyan sa comment box. Itanong nyo lang kay Tutor Ryan, sasagutin natin yan next meeting or pagka may oras tayo, pag nabasa ko ngayon, sasagutin na natin yan ngayon. Ayan, hi baby daw, sabi ni Josephine Lumbao. Ayan ha. So, yung mga baby nyong kapatid yon, hindi baby na jowa na ex. Yung mga ex na yan na tinatapon. Sa bagay, pag may inverse na tayo, babalik natin na yung ex. Yan, tingnan natin kung, ayan, nagsasagot din pala si Josephine Lumbao kanina. Kayang-kaya niya tong sagutan tong mga exercises na to. Tingnan natin kung sino makakasagot na itong mga exercises na to. Madali lang naman yung kayang-kaya niyo yan. Hubukan nyo lang. Mga mukha lang yung may hirap, pero kayang-kaya natin yan. So, shout out nga pala kay Princess Icy, Easy Medina, kay Frances Carel Bayan, ayan, ng STEM 11 Gold ng Jones Rural. Yan, marami tayong mga nanonood na taga Jones Rural. Yan, shout out sa taga Jones Rural, sa lahat ng mga taga sa Jones Rural. Ayan. Sana makadayo ako diyan minsan, tapos makagala kapag hindi na pandemic. Yan, sana masaya tayo dyan. Yan, meron na tayong may sagot na sa 1. Si James Pasis Narciso Francisco, 1 daw ay negative 2. Very good, napakagaling. Aba, yung isa naman, si Alexander Capada, tinagutan niya na yung 2. Ang sagot niya ay negative 5. Tingnan natin kung tama lahat ng mga sagot nila. Number 3 na lang. Tingnan natin, sino kaya magsasagot ng number 3? Yan. 5 to the x equals 25 to the x minus 3. Ito, may number 3. Ayan, sumagot ulit si Alexander Capada. 3 daw. Yan, so negative 2, negative 5, or 3. Tignan natin kung tama sila. Ay, nako, sayang. Yung number 3, 6 ang sagot. Nakalimutan niyang i-multiply, i-distribute yung 2 sa negative 3. 6, pero very good pa rin yun. Ang importante, nagsasanay tayo para naging tama yung sagot natin. Pero tama naman yung negative 5. Tama rin yung negative 2. Magaling mga manonood. Naiintindihan ako. Ayan. So, punta na tayo sa inequality. Ayan. Pareho lang ng pagsusod ng exponential equation ng exponential inequality. Ano lang pinagkaiba? Ang pinagkaiba lang, pag mas mataas sa 1 ang base natin, hindi magbabago yung inequality natin. Hindi magbabago. So, kung greater than yan, greater than pa rin yan. Hindi magbabago pag greater than 1 yung base natin. Ano ibig sabihin nun? Kunwari,
2 to the x is greater than 2 squared, x is greater than 2. Bakit? Kasi pagka greater than 1 at exponential, palaki ng palaki ang value natin. Samantalang pagka between 0 and 1, ang value natin ay paliit ng paliit. Ayan, paliit ng paliit. So, pagka between 0 and 1, mga fractions yan usually or decimals, nababaliktad yung inequality natin. From greater than magiging less than. From less than magiging greater than. Ha? Tandaan yan. Huwag kakalimutan. Parang nagdi-divide kayo ng negative number. Pag nag-divide kayo ng negative number, mababaliktad yung inequality. Ganon din yon. So, example. Ayan, kagaya kanina, example. Ito ulit example natin para mabilis na. So, 5 to the x plus 2 ay greater than or equal sa 125. Alam natin kanina na 5 cube to. So, 5 to the x plus 2 greater than or equal sa 5 cube. So, ang 5, mataas sa 1 o hindi? Or between 0 and 1? Mataas siya sa 1. So, pag mataas sa 1, hindi magbabago ang inequality natin. From greater than or equal pa rin. So, x plus 2 is greater than or equal sa 3. So, lipat lang natin. Di x is greater than or equal sa 1. Ayan. So, second example. Ayan. Ito, medyo mahirap ulit kasi quadratic. Ito rin yung example natin kanina eh. So, sa quadratic, yan, alalahanin natin lahat ng lesson natin nung grade 9, nung grade 10, nung mga high school tayo. Kasi babalik-balikan natin yan. Kahit pag nag-college na kayo, babalikan nyo pa rin yan. So, tanggalin ulit yung 3. Yung 3, mataas siya sa 1 or hindi? So, mataas siya sa 1, kaya copy lang natin yung symbol. From less than pa rin siya. Lipat natin lahat sa isang side. Ito, i-flip ko lang para hindi tayo masyadong malito. Unahin ko lang yung 2x squared minus x minus 3. At tandaan, yung pagkakabuka ng inequality natin, sa kanya pa rin dapat nakaharap. Ayan, so, ihaharap ko sa kanya kasi sa kanya nakaharap yan. Ayan ha. So, 2x squared minus x minus 3 greater than 0. Kapag greater than, ang inequality natin at quadratic, positive ang A, ang kukunin natin ay yung roots. Kapag greater than siya ng mas malaking roots or less than ng mas mababang roots. Ayan. So kung di nyo na ito naaalala, review your lecture ng quadratic inequality or manood kayo ng ituloy ng grade 9. Pero ito, simple lang siya once alam nyo na. Ang importante dito, itong part na to, itong 3 to the x plus 3, pag ginawa na nating exponents lang, hindi mababago yung inequality symbol natin. Ayan. So ito, ayan, 3/5 to the x plus 1 is less than 125 all over 27. So alam natin na yung 125 over 27, kanina sinod na natin to, ay 5/3 cube. So, baliktarin natin, magiging 3/5 to the x plus 1 is less than 3/5 to the negative 3. So, yung 3/5, greater than 1 siya or between 0 and 1? Between 0 and 1 siya, kaya mababaliktad. Imbis na less than, magiging greater than. Ayan. So, sana, matandaan nyo yan. Dahil next meeting, i-discuss ulit natin yan kapag exponential function na tayo. So, x greater than 1 is greater than negative 3. Simpleng-simple na rin yan. Kayang-kaya na yan yung mga sanggol yung kapatid, yung mga bunso, mga elementary students. Ayan, x greater than negative 4. Ayan, so sana natuto kayo. Kung natuto kayo, ito take home exercises na lang. Ayan, so tignan natin kung sino magiging tuti natin na mapupunta tayo sa advance. Yan, mga take-home exercises natin. Kopyahin at subukang sagutan sa bahay. Medyo mas mahirap siya ng konti kaysa dun sa mga given natin. Pero kayang-kaya nyo yan. Sinigurado kung kayang-kaya nyo yan. Yan, 7 to the x greater than or equal to 1 over 49.
Tapos 1/2 to the 3x minus 15 is less than 8 to the 2x. Then 25 to the x is greater than 125 to the x minus 3. Yan. So kung nakopya na yan, pwede nyo akong i-message sa facebook.com/ryan.estolatan or sa ryan.estolatan@deped.gov.ph. Or pwede nyo rin i-scan tong QR code na to. Yan, hindi yan kung ano-anong QR lang. Diyan mag-comment kayo ng mga gusto nyong baguhin sa akin or gusto nyong idagdag, i-improve, or kung nagustuhan nyo lang yung session natin, pwede rin kayong mag-comment dyan. And huwag kalimutang manood ng pre-calculus. Mamaya after ko with Ma'am Tutor Zara and Tutor Erwin at Business Mathematics with Tutor Rom ulit and Tutor Eljun. Ayan, so eto ko, si Tutor Ryan, ang pinakagwapo niyong tutor sa math na nagsasabing pareho mang exponential ang pag-ibig nyo sa isa't isa. Ito ay may napakalaking pagkakaiba. Yung base ng sayo ay greater than 1, kaya palala ng palala ang pag-ibig mo. Yung kanya naman ay between 0 and 1, kaya pawala ng pawala. Ayan, see you again next Friday, October 22, 2021. Sana andito pa rin kayo at panoorin nyo naman ang ating exponential function discussion with Tutor Ryan. Paalam!